Tayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi lang nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Are you a follower of Jesus or you are just a fan? Ikaw ba ay tunay na tagasunod ni Kristo o tagahanga lang? Bagamat may relasyon, may pagkakaiba rin naman. Dapat nating suriin upang hindi tayo magsisi o magulat na lang balang araw. Kasi pwede nating isipin na ang pagiging fan ni Jesus ay okay lang. Pero maliwanag ang sinasabi niya. Hindi naman, come and be my fan. Ang sabi niya, come and follow me. At po pwede rin naman nating isipin na tagasunod na tayo ni Jesus. Dahil lamang sa tayo nagsisimba, nagdarasal at gumagawa ng mabuti paminsan-minsan. Pero papaano kung sabihin sa atin ni Jesus, hindi ka talaga tagasunod, ikaw ay tagahanga ko lang. Parang yung sasabihin daw niya sa atin pagdating ng araw, hindi ko kayo nakikilala kung tayo mga naging tagahanga lang ha. Kung tayo ay nagsimba lang, kung tayo ay nakapakinig ng mga pangaral lang, pero hindi talaga namuhay sa kabutihan at katotohanan, ang sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala sapagkat tayo ay hindi naging mga tagasunod, kundi naging tagahanga lang. Ano bang pagkakaiba ng tagasunod sa tagahanga? Base sa ating karanasan, ang fan o tagahanga ay yung sumusunod dahil may napapala. Dahil yung hinahangaan ay gwapo, maganda, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling sa basketball, nakakapanalo, kasi yung tagahanga ay pumupusta sa kanya, etc. Ganon. May nakukuha yung fan sa hinahangaan niya. Pero kapag nalaos na yung hinahangaan, wala na rin yung fan. Kahit nga hindi pa laos halimbawa, yung hinahangaan ay kumakanta, pumiyok. Yung hinahangaan ay sumasayaw, ay nagkamali. Yung hinahangaan ay natatalo sa laban, pwedeng ibu yan ng mga fans. Dito lang sa atin, di ba, ang hinahangaang fans, pagdating sa basketball ay ang Barangay Ginebra, fans. Pero pansinin po ninyo, kahit hahanga ka sa fans ng Barangay Ginebra, may mga fans ang lumalabas na ng arena, lumalabas na ng gym. Iniiwan na ang mga players ng Ginebrang lumalaban pa kapag natansya nila na ang Ginebra ay talo na. Ganyan ang fans lang. Nandyan habang may nakukuhang ganansya. Pero pag wala na at ikaw ay liability na, mawawala na rin sila. O di ba't ganyan ang nangyari kay Jesus?
Nung una, ang dami niyang fans na sumisigaw, Hosanna, Hosanna! Pero ilang araw lang, patayin yan, patayin yan. Nag-cheer ng una, pagkatapos ay nag-boo na. Kaya nga ang hanap ng Panginoon ay hindi fans, kundi followers. Tingnan po ninyo yung nangyari sa John 6:66. Nang marami sa mga fans ng ating Panginoon, we consider them fans. Kasi sila yung mga sumusunod sa Kanya dahil makapangyarihan siya sa salita at gawa. Pero nang may nasabi na siya na hindi nila nagustuhan at later on may gagawin siya na hindi nila magugustuhan, siya ay kanilang tatalikdan. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo aalis din ba? Yung mga fans niyang umalis, hindi niya hinabol at sinabing, teka, ano bang nasabi ko at ginawa ko niya hindi niyo nagustuhan? Mag-a-adjust ako, babawiin ko. Joke lang naman. Huwag lang kayong lumisan. Hindi niya ginawa yon. In fact, dinere pa niya ang kanyang mga disipulo na para bang kung gusto niyo ring umalis, sige lang. Because what the Lord wants are committed followers and not fickle-minded fans. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa kanyang ministeryo, hindi naman siya naging partikular sa paghanga ng mga tao. Ilang beses siyang gustong gawing hari ng mga tao, tinanggihan niya. Hindi siya gumagawa ng himala para hangaan lamang siya. At ilang beses din siyang nagsalita at gumawa ng mga bagay na ayaw ng mga fans niya. Ilang beses siyang nagpagaling ng araw ng pamamahinga. Ilang beses siyang nagpatawad at nakisalamuha sa mga makasalanan. At sinabi rin niya, pinanindigan pa niya in fact na siya at ang Ama ay isa. Sapagkat walang paki ang Panginoon kung mawala ang kanyang mga fans. Basta may matitirang tagasunod niya. Ano ba naman ang tagasunod? Ang tagasunod o true follower of Jesus ay yung talagang sumusunod upang matuto kay Jesus at upang maging tulad niya. Yun ultimately, ang isa sa mga ibig sabihin ng come follow me, come imitate me, come and be like me. Kaya nga sasabihin niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. Be merciful as I am merciful. At hindi mangyayari yon kung hindi natin ipapattern ng ating sarili sa Kanya. Kung ano yung ginawa niya, kung ano yung sinabi niya, kung ano yung naging mentalidad niya, kung ano yung isinabuhay niya. And that is why sa ating pagbasa, sa ating ebanghelyo, ang sinasabi dito ay, if we really want to follow Jesus, we must deny ourselves. Limutin natin ang ukol sa ating sarili. Yung ating sariling kagustuhan, yung ating sariling style, yung ating sariling pamamaraan, dapat nating limutin yan, isantabi yan. Inasmuch as God's ways are not like our ways. His thoughts are not like our thoughts. And so, following Jesus ultimately means imitating Him and denying ourselves to be really like Him. Halimbawa, yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero okay lang, gumagawa ka pa rin ng kabutihan, that's dying to ourselves. Yung minura ka ng isang tao na siya naman ang may kasalanan, pero pinagpasensyahan mo na lang kahit kayang-kaya mo siyang mambuhin o suntukin, that's dying to ourselves. Yung tumanggap ka ng pagtatama ng isang tao kahit na mas may sinabi ka sa taong ito nang hindi ka naiinis kundi tinatanggap mo ng may kababaan ng kalooban, that's dying to ourselves. Yung nagiging masaya ka sa blessings ng iba, hindi ka naiinggit, pinagpapasalamat mo sa Diyos na blessed sila at hindi mo kinu-question ng Diyos kung bakit parang napag-iiwanan ka na, that's dying to ourselves. Yung may ginagawa kang importante, may pinapanood kang maganda, may kinakausap ka, ganadong-ganado ka, pero isasantabi mo yon, mag-excuse ka dahil magdadasal ka, mag-aalat ka ng moments para sa Kanya na regular ha, that's dying to ourselves. Yung kahit na kulang ang pagmamahal na nararamdaman mo, nagmamahal ka pa rin ng buo at todo. Yung tinatanggal mo ang galit sa puso mo at pinapatawad mo ang tao kahit hindi karapat-dapat sa kapatawarang ibibigay mo ito. Yung nagsasakripisyo ka, umuunawa ka, nagpapatawad ka. That's dying to ourselves. Yung hindi natin pinaiiral ang ating sarili
kundi ang ating espiritu, ang Diyos sa buhay natin that's dying to ourselves. Kaya't ang pagsunod sa Panginoon ay hindi parang isang tagahanga na partikular sa kung ano ang kanyang makukuha sa hinahangaan niya, kundi kung ano ang maipipigay niya, kung ano ang maisasakripisyo niya, kung ano ang magagawa pa niya upang siya ay mas mapalapit at mas makatulad ng Diyos na hinahangaan at sinusundan niya. And so, are you a follower or just a fan of Jesus? Ikaw ba ay humahanga lamang sa Kanya o gusto mong matulad sa Kanya? Ikaw ba ay sumusunod sa Kanya para lamang sa iyong makukuha mula sa Kanya? O sumusunod ka sa Kanya sapagkat gusto mong ibigay kahit ang iyong buhay sa Kanya upang tuluyang makatulad niya? Kaya ang mas magandang tanong upang mag-gauge yan, if you're a follower or just a fan, meron ka na bang naisakripisyong tao o bagay na mahalaga para sa Kanya? O di ba't yun ang sabi niya? Kung minamahal natin ang bagay o tao ng higit sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat bilang mga tagasunod niya. And sacrificing something or someone valuable is difficult. It's not easy, but it's how things must be in following Jesus. Things are not supposed to be easy. Yung fan, expected yan to feel good, but not so para sa isang tagasunod. Nung ako'y ma-assign dito, di ba, nasasabi ko po sa inyo na wala ngang simbahan at wala ngang kumbento. Mahirap na assignment. Yun yung naramdaman ko nung una. And I felt uncomfortable. It wasn't easy. It was difficult. Pero ako'y sumunod sapagkat sa isip ko, ang nag-assign sa akin ay hindi kung sino kundi ang Diyos. And following God is really difficult. Ang sabi nga sa atin deny ourselves and carry our cross. Daily pa nga sa account ni St. Luke. But that is good. Sabi nga, ganun talaga ang pagsunod sa Diyos. Kabahan ka pa nga kapag komportable ka sa buhay mo Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi talaga kaalawahan ng buhay, kundi pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Pero ito yung pagtahak sa landas ni Jesus. And therefore, paggaya sa Kanya, pagtulad sa Kanya, dito tayo mas mapapalapit sa Kanya at mas magiging katulad niya. Sapagkat sa mga pagkakataong tayo'y nahihirapan pero hindi tayo pinasasama ng mga masamang pangyayari sa ating buhay, doon tayo mas nababasyo upang tayo'y mapuno ng pagmamahal at presensya ni Kristo. Doon talaga tayo namamatay upang si Jesus ang mabuhay sa ating buhay. Yun yung sinasabi ni San Pablo na hindi na ako, kundi si Kristo nang nabubuhay sa katauhan ko. In that way, hindi lang tayo magiging mga fans, cheering God from a distance. In a very personal level, we'll experience God. Sa pag-iisip ko ng isang makabuluhang ending para sa humilyang ito, biglang nakita ko, saktong-sakto sa FB, yung picture ng isang sikat na singer na nagbigay ng kanyang gitara sa isang fan na pinirmahan pa niya. Siyempre tuwang-tuwa yung fan. Mga kapatid, walang masama na maging fans tayo ni Jesus. But our being fans should lead us to become a committed follower of Jesus Christ. Yung kahit anong mangyari, mananatili tayong fan niya, tagasunod niya hanggang sa huli. At being His fans, binibigyan niya din tayo ng regalo. Yung krus niya na may sign din niya. Pinirmahan niya, hindi lamang yung nakasulat sa itaas ng krus niya, kundi pinirmahan niya ng pagmamahal niya. Pinirmahan niya ng dugo niya. Sana matuwa din tayo. Sapagkat hindi naman natin po pwedeng tanggapin si Jesus nang wala ang kanyang krus. At sapagkat ito ang daan upang tayo ay hindi manatiling fan, kundi maging mga tagasunod ni Jesus. Yung krus na yan, anumang hirap sa ating buhayan, kung yan ay ating pagtitiisan, ay yakapin ng namumuhay pa rin sa kabutihan, yan ang mas magpapalapit sa atin sa Diyos at mas magpapaging para sa atin na tulad ng Diyos. Sa gayon,
Sa pamamagitan natin, makararamdam ng presensya ng Diyos ang kapwa natin. Sa pamamagitan natin, makararamdam ng pag-asa na nagmumula sa Diyos ang kapwa natin. Isipin mo, kung hindi ka nagsasakripisyo para sa pamilya mo, maisip pa kaya nila na mahal sila ng Diyos? Maisip pa kaya nila na tutulungan sila ng Diyos? Pero dahil sa pagkapasan mo ng krus, tulad ni Jesus, hindi ka lang napapalapit sa Kanya, natutulad ka pa sa Kanya, kaya nakapagbibigay ka ng pag-asa sa iyong pamilya. Na ipaparamdam mo na ang Diyos ay kanilang kasama, na ipaparamdam mo na sa kanila na may pag-asa pa sapagkat nandyan ka. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan kasi siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible kasi sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magbuhat ng krus. Lalo pat kung ang krus ko ay para sa pamilya ko at para sa iyo. Bigyan mo ko ng lakas ng pangatawan. Huwag sana akong magkakasakit ng malubha. Lagi sanang may mga pagkakataon upang ako ay makatulong. Pero bigyan mo rin ako ng pag-asa. Bigyan mo rin ako ng inspirasyon. Bigyan mo rin po ako ng lakas ng loob. Palakasin mo ang pananampalataya ko sa iyo na ang lahat ng krus na ito ay kakayanin ko sapagkat ito'y pagtulad ko sa iyo at sapagkat ito ay pakikipagtulungan ko sa iyo. Hallelujah! Para makatulong sa iba, lalo na sa pamilya ko. Hallelujah! Ngayon palang pinasasalamatan na kita. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi mo ko iiwan, babalik-balikan mo ko, titingnan mo kung mabuti ang kalagayan ko, kung kaya ko pa ang sakripisyo. Hallelujah! I'm claiming it. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi siya nagbibigay basta ng krus at pinababayaan niya lang ang nagbubuhat. No, kung lalapit ka kay Jesus, di ba't ang sabi niya, maginhawang dalhin ang pamatok niya, sapagkat ang krus ay papasanin hindi lamang sa batok mo, kundi sa batok niya, mayroong magandang mangyayari. Tutulungan ka niya. Hindi ka mag-iisa. Kung lalapit kay Jesus, kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.